Next po is, so after po nyan, masetup natin lahat. Meron din po tayo sineset up for the maintenance naman po, maintenance types. So, meron na rin predefined, nandyan na po. And then, if ever wala pa siya sa list, pwede po kayong magdagdag ng equipment type. And then next, yung equipments po is meron na rin tayong naka-predefined during registration. Yan, yung booster pump, bottle rinser. If ever again po, pag wala, pwede po tayong magdagdag ng equipment. So, select lang po natin yung type. And then, meron din tayong maintenance type na tinatawag, which is yung breakdown, corrective, emergency, predictive, or preventive maintenance. So, naka-predefine na rin siya, pero pwede din po kayong magdagdag if ever. And then next po is meron tayong maintenance schedule naman. So, meron kasi tayong sa water station natin, mga maintenance na ginagawa, it's either weekly, daily, monthly. So, pwede po kayong mag-setup dyan sa system. Nandyan po siya. Ayan. So, maintenance type, example, sa sino po yung gagawa, yung assigned. And then monthly frequency po. Pwede po natin lagay dyan sa frequency type, monthly, daily. Tsaka meron po tayong frequency value kung ilang beses po siya gagawin sa isang buwan. Next po is yung maintenance log. So, dito po makikita lahat ng mga maintenance na na-perform natin sa ating water filling station. Next is work order naman po. Si admin po is pwedeng mag-assign ng trabaho or work order sa kanyang staff. Tapos kung ano po yung gagawin. Pwede pong corrective. Tapos sa anong equipment type. At saka ano po yung equipment. So, pwede niya po ito i-assign sa staff. And then, marireceive po ito ni staff dun sa mobile app niya na meron siyang work order. Next po is, maglalagay na po tayo ng product. So, upon registration po ng business nyo sa Patak Puro, meron na po tayo naka-predefine na product, which is isa yung alkaline. Pero if ever po is hindi naman alkaline yung product nyo, pwede po kayong magdagdag. Example, distilled 5 gallon na water, na distilled water. Yung type po, product type po is returnable. And then yung category, product type po is tatlo po yan. It's either returnable, stock, or consumable. And then yung category po is water gallon, water type is distilled, container type, round ba yan or slim. So, para po mas hindi kayo malito, so lagay nyo po ng round yung product name. And then if ever po may container price kayo, pwede nyo rin po ilagay dito. And then yung price po ng water nyo kung magkano. So, check nyo po yung active product, yung description, if ever meron. And then consumables po is, ito po is mga product po na nakukonsume na sa water filling station. Ang example po dito is yung bottle cap or yung mga seal, water seal. Okay, so okay na po lahat. Click nyo lang po yung create product. And then, so, ayan po. So, distilled 5 gallon round added successfully. So, makikita nyo na po siya sa baba. Nandyan na po siya. Next po is, pwede din po tayo mag-create ng product. Example po is yung 25 ml bottled water po. And then, product type niya is stock. Category po is bottled water. And then, water type naman po, let's for example, mineral. So, lagay nyo po sa name if ever para hindi po kayo malito. And then, yung price po niya. After po niyan is description if ever. And then, click nyo lang po yung create product. So, makikita nyo po sa baba, nandyan na po yung 25 ml bottle, stock. After po padding ng product, may isa pa po tayong sinesetup. Is yung inventory naman po. Container inventory for the returnable product or yung mga gallon. Upon registration po is meron na tayong nakalagay dyan is default 100 po yung gallon for the round at saka yung slim
So, dito naman po sa production, dito po natin nilalagay kung ilan yung na-process natin na water gallon from empty to full. Example, kung meron kayong 50 empty gallon, so ilalagay nyo po siya dito, production na 50. Ibig sabihin po, meron ulit kayo available na 50 gallon. So, sa container return po, dito nyo po makikita yung list ng container na binalik ni client. Next po is pwede po kayong maglagay ng container damage po, no? So, if ever may na-damage sa mga container nyo, so select nyo lang po yung type ng container, tapos kung saan po siya na-damage, yung source niya is from full, saan nyo kukunin, is from full ba o dun sa empty. So, lagay nyo lang po yung kung ilan po yung na-damage. And then for the stock in naman po na product, ito po yung inad natin kanina, yung 25 ml bottle. So, basically po dito tayo naglalagay ng inventory niyan kung ilan yung na-produce natin or ilan yung stock na meron tayo. So, meron din pre-order level po is basically ito po yung magiging basis niya for the notification po na kailangan mo nang mag-produce uli ng product pag na-reach niya yung reorder na 50. May example po dito, magdadagdag ako ng 500 na bottled water and then remarks if ever meron. Pag wala naman po, click nyo po yung confirm stock in. So, kung mapapansin nyo po, tingnan nyo yung product natin na 25 ml bottled mineral stock. Meron na po tayong 500 na stock. Tapos pag meron po tayong reorder na 50, so healthy po yung stock niya. Next po is inventory movement po. Diyan, nakita lang po natin yung basically yung logs na ginawa natin sa inventory. So, dito po nare-record yun.